Yo, what's up mga kauragon? Ito na naman tayo, muling nagbabalik at ang putahin natin ngayon ay tinatawag na tinola sa gata. Ewan ko ba kung paano ba ito nausang tinola sa gata na to? Once kasi nagkaroon kami ng pulutan. Natutunan ko lang to kay paring Gab. Naging pulutan namin ang tawag tinola sa gataro. Kaya sabi ko masarap. Kaya eto, niluluto ko na. At eto na ang ating pasunod-sunod na ginagawa kapag nagluluto ng tinola sa gata. As usual, parang nagluluto ka lang ng tinola. Ang kaibahan lang ay merong gata. So, unahin natin ang luya at igisa na natin. Isunod natin ang sibuyas at bawang. Yon. Pag-golden brownin muna natin yung ating luya. At ito na yung sibuyas at bawang natin. Halukay ube, halukay. Haluin lang ng haluin hanggang sa mag-merge yung flavor. At ang kaibahan, naglagay tayo ng konting turmeric para medyo may dilaw. Ayan na mga kauragon, nandiyan na. At isusunod na natin yung ating bida, ang ating manok. Ilagay na natin yan. Haluin ng haluin. At maglalagay na tayo ng mga pampalasa. So, eto na. Maglagay tayo ng patis. Unahin na natin yung ating fish sauce patis. Kung walang patis, pwede naman asin. Kaya lang, mas malasa kasi kapag patis mga kauragon. At maglagay rin tayo ng paminta. Ground black pepper ang nilalagay ko para wala na tayong makakagat na medyo maanghang. At least yun spread na, nakakalat na yung lasa ng paminta. At magic, sarap, shout out. So ayan na. Andyan na yung ating mga pampalasa. Maya-maya ay ilalagay na rin natin yung ating papaya para kasama nila sa paglambot ng manok. Dahil alam nyo naman, ang 45 years ay mabilis lang. Hindi tulad ng native na manok. Kaya halos sabay-sabay na yan. Pinakulo lang natin ng konti yung manok. At eto na, lagyan na natin yung ating papaya. At huwag rin natin kakalimutan magdagdag ng pampalasa pa, yung Knorr Cubes chicken flavor, at meron pa tayong tanglad. Maya-maya ay tatakpan uli natin yan mga kauragon. Ayan, lagyan na natin yung tanglad para yung aroma niyan ay kasama na, maa-absorb ng ating niluluto. Saka pantanggal din na lang sa yung tanglad mga kauragon. Optional lang naman yan. Kung gusto nyo maglagay, pwede. Kung ayaw nyo naman ay hindi. So, ayan na. Kumulo na. At ilalagay na rin natin yung ating gata kapag okay na ang ating manok at yung ating papaya. Haluin muna natin para matansya natin mga kauragon. Mabilis lang naman ang pagluluto nito mga kauragon. Simple lang. Kung ano yung pagluluto nyo ng tinola, ganon din naman ang proseso. So, ang kaibahan lang, ito na, dadagdagan na natin ng sabaw na gata. Masarap din kasi mga kauragon, malinamnam at mabango. Dahil nagluluto rin naman talaga kami nito yung manok na may gata with papaya or with patatas. Pero dahil nga sinasabing tinola sa gata, dapat medyo masabaw. Kaya nakikita nyo medyo lumalangoy yung ating manok at yung ating gulay. Kasi kung gata lang, dapat konti lang ang sabaw.
Paano natin masasabing tinola kung hindi masabaw? Alam niyo naman, hinihigop natin ang sabaw dahil may sabaw yan. Tinola is the best. Ito lang ay nagkaroon ng tinola with twist. At eto na, lagay na natin yung iba pang mga sangkap. Maglagay tayo ng dahon ng malunggay. Pwede rin maglagay ng dahon ng malunggay or dahon ng sili. At ilagay na rin natin yung ating siling haba. At tatakpan uli natin yan para yung aroma niyan ay nandyan lang, na-absorb ng ating niluluto. Huwag kayong kukurap at mabilisan lang at ayan na. Ayan na. Natanggal na yung pagkakabuhol ko dun sa ating tanglad dahil sa kakahalo-halo natin. Kaya tatanggalin ko na yan. Tinanggal na agad-agad at eto na. Patapos na. Sana'y nasiyahan kayo. At kung meron pa kayong gustong request na luto or pwede nyo rin gayahin to. That's all and thank you. Paalam.